Bukod sa pagbabago na nais makita ng ilan sa kanilang sarili, ngayong taon, may mga humiling din ng pagbabago para sa bansa sa gitna ng kinakaharap na issue sa katiwalian sa gobyerno. New Year, new me na nga ba? Ang boses mo, pakinggan po sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Nakapagpalista na ba ng New Year's resolution ng lahat? Kasabay ng handaan at ng mga fireworks. Isang hindi nawawalang bahagi ng pagpapalit ng taon ang mga pangakong pagbabago sa sarili ng bawat isa sa atin. Ang bagong taon kasi, bagong simula. Reset button ika nga. Yun nga lang kadalasan marami sa mga pangakong ito, ilang araw lang, baliwala na at balik sa nakagawian. Dagsa ang mga deboto sa simbahan ng Quiapo sa unang araw ng 2026. Kaya dito namin naisipang kunin ang pulso ng marami kung ano nga bang nais baguhin ng bawat isa sa kanilang sarili. New Year, new me. Pero marami sa mga nais natin baguhin sa ating mga sarili. Pareho din sa mga sinabi natin nung nakaraang taon at nung isa pang taon. Sadyang marupok nga ba ang tao? O talagang mahirap lang baguhin ang ilang mga bagay sa ating mga sarili? More on diet. Kailangan. Bakit? Kasi medyo high blood tayo eh. Kaya... Matagal mo na bang gustong gawin to? Oo, matagal na. Kaya lang marupok sa pagkain. No? Oo. Masarap pagkain eh. Problema, nawawala nga yung disiplina. Kailangan talaga magkaroon ng disiplina sa sarili. Yung bisyo kong alak po, sana po mawala na. Yun po ang pinag-pray ko kay Jesus Nazareno po. At ito na po yun. Pipilitin ko, hindi ko lang po pipilitin, gagawin ko na po. Meron din namang hindi na nag-aabala magbalak pa magbago. Tuloy lang, dahil okay naman daw sila. Wala po akong babaguhin. Super thankful lang po ako ngayong 2026. Sa akin po, wala po. Wala? At as in, yung same pa rin po. Sa kahit anong mithiin o goals kung tawagin, mahalagang may plano. Ayon sa ilan namin nakausap, yan daw ang susi para ang inaasam na pagbabago ay matupad. Pabawasan ko na po maging mainitin yung ulo para din po sa Paano mo magagawa yon? May plano ka ba kung paano siya gagawin? siguro po limitan ko yung mga paglalaro ng mga online games na nakakasira po sa pagdesisyon. Pagiging makulit po. Ilang beses mo nang sinabi sa sarili mo hindi ka na magiging makulit? Maraming beses na rin po. Ano po? Ano mo siya balak gawin? Ano pa tawag dito? Magpapakabit po, like di na po gagawin yung mga bawal. Pero ang ilang beses sa lumutang ng sagot sa mga nakausap namin na nais mabago, hindi pan sarili, kundi sa bayan. Para sa mga politiko na lang. Baguhin na lang nila yung buong Pilipinas. Ang hiling ko lang sana maging maayos yung bansa natin. Hindi na tayo laging laging sa korupsyon. Maging tayong vigilant sa mga bagay-bagay. At sana ayusin natin maging watchful tayo sa mga project ng gobyerno. Sino ba naman ang hindi naghangad ng mas maayos sa buhay? Ang bagong taon, pagkakataong simula ng pagbabagong ninanais. Hindi madali, pero hindi rin imposible. Kaya naman ano man ang nais baguhin sa 2026, pansarili man, para sa iba, o para sa bayan, samahan ng panalangin, sipag at gawa, at claim it. Ika nga nila. Siguro wala naman po ako masyadong babaguhin. Siguro may gagawin lang. Mas lalong sisipagan para kasi malay natin yung 2026 yung maging breakthrough ng buhay natin. Claim it! Yeah! Manifesting! Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Emil, family bonding at salo-salo sa mga pasyalan ang in-enjoy ng ating mga kapuso ngayong bagong taon. Ang mga inihandang pang medianoche extended sa salo-salo ng ilang pamilya sa Quezon Memorial Circle. Tulad ng pamilya Bordas na hindi na raw nakapag-medianoche dahil sa pagtitinda sa palengke. Kaya ngayong araw sila bumawi. Dito po namin ginusto sir kasi wala pong bayad po free po siya sa lahat. May mga nagtayo rin ng tent at naglatag ng mga sapin para makapag-picnic. Si Evelyn Lozada na taga Rizal dito napiling magdiwang ng kanyang birthday at bagong taon. Bukod sa may mga palaruan ng mga bata, talagang namin na magandang pasyalan. Mas maliwalas kaysa kung doon kami sa amin, loob lang ng bahay. Marami ring nag-physical activities tulad ng paglalaro ng badminton at exercise.
Ang mga bata naman enjoy sa paglalaro sa playground. Enjoy din ang mga narito sa pagpo-food trip sa mga tindahan, kaya naman sinamantala ng mga negosyante ang pagbubukas ngayong araw. Malakas nga po pag ganitong season, Christmas season or New Year, kailangan po talaga namin ng maraming tao dahil sa sobra pong dami talaga ng nandito sa circle na namamasyal. Bukod sa pagbabanding kasama ang pamilya, pinasyal din ng ilan ang kanilang mga fur babies. Sa Manila Zoo naman, bumisita ang ilang pamilyang galing pang probinsya. Kinagiliwan ng tiger, zebra, ostrich, peacock, usa at iba pang zoo animals. Para sa mga bata makita nila yung mga iba't ibang hayop. Isa to sa mga pinakamagandang puntahan dito sa Manila. So ngayon yung mga anak namin gusto nila makita yung mga animals dito. Maliwalas at maganda rin ang panahon sa Rizal Park Luneta sa Maynila. Kaya naman perfect para sa mga pamilyang taon-taon na raw naging tradisyon ang pagdiriwang ng bagong taon dito. At ang wish nila ngayong 2026. Kahit may kanya-kanya na kaming buhay, sana palagi lang kami magkakasama at maging masaya at healthy ang nanay ko. Ang ilang pamilya dito na pinagsaluhan ng mga natirang pagkain sa medianoche kagabi. Umiikot po, tapos pictures, ganun, for memories. Food trip po. May mga humabol pa sa pagsha-shopping sa mga souvenir stores. Enjoy naman sa paglalaro sa green spaces sa mga bata, habang ang ilan nag-picture taking at nag-stroll sa makasaysayang parke. Happy New Year mga kapuso! Pagkagat ng dilim, nagliwanag ang makulay na dancing fountain na kinagiliwan ng lahat. Emil, pasado alas 7 ngayong gabi nang bumuhos yung malakas na ulan, kaya naman kanya-kanyang silong yung ating mga kapuso rito, ano? And hopefully, tumila ito bago mag 10 o'clock ngayong gabi. At yan muna ang latest mula rito. Happy New Year sa'yo, Emil. Happy New Year! Maraming salamat, Von Aquino. Mga kapuso, bago natapos ang 2025, may mga bagong naitala at nadiskubring species ng halaman at lamang dagat sa ating bansa. Saan matatagpuan ang mga ito? Kuya Kim, ano na? Sa tinuturing na Philippines' last frontier, ang probinsya ng Palawan, may nadiskubre kamakailan na bagong species ng pitcher plant na tanging sa isla lamang makikita. Di gaya ng ibang pitcher plant, ang peristome o bunganga ng pitchel nito napakalaki, kaya tinawag itong Nepenthes megastoma. Ang ibig sabihin kasi ng megastoma sa salitang Griego, malaking bibig. Ang Nepenthes megastoma nadiskubre ng mga grupo ng eksperto sa isang matarik at mabatong parte ng Puerto Princesa Subterranean River National Park. Dahil mahirap itong malapitan, gumamit pa raw ang grupo ng drones at long-range camera para madokumento ito. Ang nakakalungkot lang, kahit kakadiskubre pa lang ng Nepenthes megastoma, critically endangered raw ito ayon sa IUCN. Ito naman ang Bulbophyllum placochilum J. jefferm, isang rare orchid. Sa hinaba-haba ng panahon, pinaniniwalang extinct na ito sa Pilipinas. Hanggang kamakailan lang, dilathala sa isang pag-aaral, may mga nadokumentong Bulbophyllum placochilum population sa Mount Malinaw sa Albay, pati na sa South Cotabato at Misamis Oriental sa Mindanao. Pero kahit nag-expand man daw ang range ng naturang orchid, pinopropose ng mga eksperto na i-classify ito bilang vulnerable sa IUCN criteria. At hindi lang ang ating mga kagubatan ng hitik sa likas na yaman, pati na ang ating karagatan. Ayon naman sa pag-aaral ng isang grupo ng marine researchers, may ilang species ng box jellyfish na unang beses daw nakita at nai-record sa katubigan ng Pilipinas. Kaya ng Alatina alata, Caribdea cuboides, Malo at Morbaca virulenta. May mga nadokumento na silang bagong records ng Copula sidicisi at Malo filipina. Ang karamihan sa mga box jellyfish o salabay na naitala sa aming pag-aaral ay maaaring nagtataglay ng kamandag. Mahalagang malaman natin ang eksaktong species upang makatulong sa antivenom para sa box jellyfish. Ang pagdodokumento nito maaaring magpakita kung gaano kalaki ang biodiversity sa loob ng karagatan ng Pilipinas, lalo na ang ating teritoryo ay nasa loob ng tinatawag na Coral Triangle. Kaya gandang bungad sa bagong taon ng mga balita tungkol sa napakayaman nating kalikasan. Paalala na mahalagang ito'y ating maalagaan para masilayan pa natin ang iba pang mga hindi pa natutukos ang yaman sa mga taong darating. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.
2026 na at halos lahat ng Kapuso Stars may inahasahan sa bagong taon. Ilan na dyan ang makamit ang kani-kanilang goals and resolutions. Makichika kay Aubrey Carampel. Sa pagpasok ng 2026, iba't ibang New Year's wish at goals ang gustong ma-achieve ng ilang Kapuso Stars and celebrities, mapa-career man o personal na buhay. Ang cast ng inaabangang Kapuso Afternoon Prime series na House of Lies, hoping and praying for a better and brighter 2026. Gusto ko pa mag-open ng mga businesses. Oy, parang, actually, parang baliktad na Parang nagiging on the side ko tong trabaho ko sa showbiz. Tapos gusto ko mag-focus sa business. Ang kanyang co-star na si Jackie Lu Blanco na maraming masakit na pinagdaanan noong 2025 dahil sa pagpanaw ng ina na si Pilita Corrales at ex-husband na si Ricky Davao, praying for strength and healing. I think I look forward to siguro managing the grief a little better, but moving forward, doing things that will make Mom and Ricky proud, that will continue to honor them. And I think ako specifically, I can do that through my work because it's something that they love to do. So to be as excellent as I possibly can in my job will give honor to them, and that will give me joy. Para naman sa kanilang career, ang 2026 goals ni na Martin Del Rosario at Mike Tan. Sobrang blessed sa dami, lalo na sa career, kaliwat kanan yung project. So thank you Lord. Sana sa 2026, ganun pa rin yung trajectory, pataas, parami, ganyan. And more blessings pa sana. Gusto ko lang mas galingan dito sa field na to. Siyempre, I'm praying na maging successful itong House of Lies. Dahil marami raw siyang na-achieve noong 2025 sa larangan ng pag-arte. Kabilang ang pagkapanalo ng awards here and abroad, looking forward na rin si Dennis Trillo to more projects at makagawa pa ng makabuluhang pelikula. Sana patuloy lang yung mga blessings, sana patuloy lang yung mga trabaho, magagandang projects. Yun lang, masustain lahat ng to. Si Rocco Nasino, dobleng excitement ang nararamdaman sa pagpasok ng bagong taon. New shows at new baby, and of course lots of blessings para sa 2026. Kaya mas motivated ako magtrabaho. Ito naman ang 2026 wish ni Therese Malvar. Sana a movie again and a show and something that I can produce na short film. Sina Love You So Bad stars Dustin Yu at Bianca De Vera, career-oriented din ang goals for 2026. More projects talaga at mas mahalin ako ng industriya ng mga tao. Sana hopefully Ayoko magpahinga. Gusto ko pa rin I know, I'm sure I've said this a lot of times, but I don't wanna rest. Gusto ko magtrabaho at magtrabaho every day. Gusto ko magpasaya. Gusto ko magpakilig. Ang kanilang co-star na si Will Ashley, may note to self this 2026. Just stay present. Kumaga, do what you love and continue being you. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening. Kasabay ng pagsalubong sa bagong taon, ang pagsalubong din sa mga bagong silang na sanggol sa Fabella Hospital. Parehong malusog ang isang sanggol na babae at isang sanggol na lalaki na 10 segundo lang daw ang pagitan nung ipinanganak kanina. Masayang-masaya naman ang kanilang mga ina na napawi raw ang pagod at sakit na naranasan sa panganganak nang makita ang kani-kanilang baby. Happy kasi nandito na si baby. Sobrang saya po, overwhelming. Sana healthy po siya hanggang sa paglaki niya. Nung lumabas na po, nawala po yung sakit ng nararamdaman po. Naging kapalit po, masaya. Sana po maging mabait po, tsaka po masunurin po sa magulang, tsaka po makadiyos po. Maituturing na mapayapa ang pagdiriwang ng bagong taon ayon sa pambansang pulisya. Sa kabila yan ng mga naitalang kaso ng indiscriminate firing at nasugatan dahil sa paputok at ligaw na bala. Nakatutok si June Veneracion. Sa gitna ng masayang pagsalubong sa bagong taon, 2 insidente ng stray bullets ang naitala ng PNP. Pareho itong nangyari sa Bulacan. While they were drinking under the mango tree,
ay bigla na lang bumulagta at mayroong dugo dito sa balikat. And I suppose it is a cause of a stray bullet. 5 kaso naman ng indiscriminate firing ang nai-report sa iba't ibang istasyon ng PNP. Nang rumesponde ang mga pulis, 5 sospek ang arestado. And most of those arrested personalities involved in discriminate firing are under the influence of liquor. Sa kabila ng 843 firecracker-related incidents, kung saan 183 ang nasaktan, wala namang naitala ang PNP na nasawi sa pagsalubong sa 2026. Overall, we have a very peaceful and meaningful celebration of the Christmas and as well as the New Year. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 oras. Bumulaga sa mga bakasyonista sa Tagaytay ang malalang traffic papunta sa mga sikat na pasyalan na punuan na rin. Kaya para-paraan na lang sila para makapag-enjoy sa bagong taon. Mula sa Tagaytay, Nakatutok Live, si Mariz Umali. Mariz? Mel, may paniniwala marami sa atin na kung ano yung ginawa mo sa unang araw ng taon ay siya ring mangyayari sa iyo sa buong taon. Kaya naman marami sa ating mga kababayan ang pinili na makabonding at mag-enjoy kasama ang kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay sa isa sa mga paboritong pasyalan dito sa Tagaytay City ngayong unang araw ng 2026. Dahil malapit-lapit sa Metro Manila, paboritong pasyalan ng mga pamilya at magkakabarkada ang Tagaytay. Kaya pagtungtong ng Tagaytay-Calamba Road, matinding traffic na ang sasalubong sa mga motorista at mga namamasyal. Halos lahat papunta sa mga sikat na pasyalan dito. Sa isang bahagi ng Tagaytay-Calamba Road, may kinukumpuni pa sa kalsada, kaya nakadagdag pa sa pagbigat ng traffic, lalo't isang lane na lang ang nagagamit. Dito sa Picnic Grove, pinili ng maraming mamasyal para makapag-horseback riding, zipline, picture-taking sa magandang view ng Taal Volcano. May mga nagpalipad ng saranggola, gaya ng mga Indian national na ito, na dito rin pinili magdiwang ng New Year. It's my culture in India. This is named Basant Panchami in March. That's why I'm cry here in Philippines. Because Tagaytay is a very good place, very good nature, very good na place here. That's why my wife is first time here in Tagaytay. May mga hindi na makapwesto sa magandang view ng Taal dahil punuan na raw. Para-paraan para makapag-picnic. Ang pamilyang ito na galing pa raw sa Camarines Norte ang iba, sa parking area naglatag ng picnic mat at nagsalo-salo. Gutom na po kami. Gutom na po kami. Sobrang layo ng biyahe. Hindi na po kinaya sa taas. Every year po talaga nagbabakasyon po kami kahit saan pong lugar. May nagbukas ng trunk ng sasakyan at saka naglatag ng mesa para pagsaluhan ang mga natirang handa sa medianoche. Pagpasok na dito, medyo punuan na yung parking. Ina-expect na po namin dahil New Year. Pag New Year kasi actually pag may mga okasyon, masaya talaga na kompleto ang pamilya. Tapos yung build ng memories. Labis naman daw ang saya ng pamilyang ito na napagsama-sama ang magkakapatid at tiyahing puro mga senior citizen na. Hindi iwasan po namin ang mga usok sa Maynila, init, at gusto namin magsaya dito dahil sa malamig. Si Lola po mahilig mamasyal. Kahit 95 years old na siya, ito naman, bulag siya. Ay masaya din siya kahit bulag basta nakakarinig. Si Lolo, kapatid ko rin siya. Ngayon, sabi niya, kung saan kayo masaya, yun din ako. Pati mga fur babies kasama naman sa pamamasyal ng iba. Nakaluwag-luwag ng schedule sa trabaho kaya mas napili namin dito para relax, makasagap ng sariwang hangin. Mahalaga po ma'am kasi kawawa din naman pag may iwan siya. Umiiyak. Tagaytay outfit niya, binili talaga namin pang Tagaytay. Maganda na yung view, tapos malapit lang, masarap yung hangin, tapos pwede yung dog. Pwede namin siya isama. Mahalaga po kasi nagwo-worry din po pag wala siyang kasama sa bahay. Part na ng family yan eh.
May bahagi nung Tagaytay-Calamba Road na dahil nga sa bigat ng trapiko ay kinailangan na ng mga sakay ng mga ilang mga sasakyan na bumaba na para maglakad na lang papunta dun sa kanilang mga papasyalan. Pero sa mga sandaling ito ay talagang mabigat na. Mas mabigat pa yung daloy ng trapiko dito sa may Tagaytay na Sugbo Highway. No? Magkabilang lanes po yan, napakabagal na ng usad ng mga sasakyan at nagpadagdag pa sa bigat ng trapiko yung biglang pagbuhos na rin ng ulan sa mga sandaling ito. Gayunpaman, Happy New Year, Mel! Happy New Year din sa iyo. Maraming salamat, Mari Zumali. May mensahe sa mga Pilipino sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte sa pagsisimula ng bagong taon. Hinikayat ng Pangulo ang bawat Pilipino na yakapin ang taon ng may disiplina, kumpiyansa at iisang paninindigan sa pag-unlad ng bansa. Natatamasaan niya ang pag-unlad ng bansa kapag pinipili ng mamamayan ang pagmamalasakit at inuuna ang paglilingkod kesa sa pansariling interes. Sabi naman ng bise, sa pagsalubong ng 2026, iwaksi ang anumang pag-aalinlangan at takot. Hayaan ding mag-alab muli ang ating tapang at determinasyon. Balik tayo sa lokal na balita, bilyong-bilyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo ang magkahiwalay na nabisto sa Malabon at Batangas City. Hinala ng mga otoridad, may malaking grupo sa likod ng mga nasabat na kontrabando. Nakatutok si June Veneracion. Sa Malabon City, nadiskubre ng mga otoridad ang 18 shipping container na naglalaman ng hininalang smuggled na sigarilyo. Sa taya ng mga otoridad, 1.5 billion pesos ang halaga ng mga ito. Natunton ang mga hininalang smuggled na sigarilyo habang nagsasagawa ng anti-carnapping operation ng Highway Patrol Group o HPG. So merong pumasok dito na nakamotor and then hinahabol nila. Buti dito sila pumasok. And ayun, nakita ng ating mga operatiba ng Highway Patrol yung mga nakita nyo kaninang bukas na container van that contains these cigarettes. Iniimbestigahan pa kung kanino ang mga nasabat na kontrabando. Ganon din ang may-ari ng container yard at trucking company na alam na raw ng mga otoridad ang pagkakakilanlan. Sinusubukan pa namin silang makunan ng pahayag. Siyempre kasabot sila dito, kaya kasama sila sa makakasuhan. Kahapon naman ay mahigit 1 bilyong pisong smuggled na sigarilyo rin ang nasabat sa Batangas City. Natunton ang mga shipping container na may lamang kontrabando matapos sundan ng mga tauhan ng HPG ang isang carnap na sasakyan. Hinala ng HPG, isang malaking grupo ang nasa likod ng bilyong-bilyong pisong smuggling ng sigarilyo. Malaking grupo, siyempre. It costs billions. It must be an organized crime group. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Sumakses ang Kapuso Stars at guests sa masayang pagdiriwang ng Kapuso Countdown to 2026. Mula sa engranding fireworks display hanggang sa all-out performances, talaga namang na-enjoy ng libo-libong dumalo. Makichika kay Aubrey Carampel. All night long ang high energy sa bigating Kapuso Countdown kagabi. To start the night right, may pasoda pop moves na agad ang Asia's romantic balladeer na si Christian Bautista. Let's go! Kasama nga rin sina John Rex at Anthony Rosaldo. Hindi lang powerful, but golden vocals din ang hatid ni na Jessica Villarubin, Hannah Presilas at Julian San Jose. For the hataw rin sina Raver Cruz at Kaylin Alcantara on stage. Pahinga rin muna si Angel Guardian sa pakikipaglaban sa Encantadia dahil may sweet duet sila ni Anthony Rosaldo. Ngunit sa huli, palagi. May Reyna rin na nakisaya kagabi. I am Emma Mary Tiglao, your Miss Grand International 2025! Manigang bagong taon, Kapuso! Kung saan nakasama nga rin on stage sina Dasori Choi, Faith De Selva at Kaylin. Hindi naman makukumpleto ang gabi kung wala ang mga dating tao sa bahay ni Kuya.
Ang twist, nakasama rin ang current housemates ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. May paharana rin ang Love You So Bad star na si Will Ashley. Pwede bang sabihin mo na kung may pagtingin ka rin sa akin? May handog na duet din sina Christian at Julian ng kanyang kantang Simula na perfect sa pagsalubong sa bagong taon. Ito na ang bagong simula. And to cap the night off, may special performances ang K-pop group na AHOF sa kanilang Pinoy fans. Libo-libo ang mga kapuso na nakiselebrate kasama ang kani-kanilang mga pamilya o barkada. Sobrang sulit at super happy. Sobrang enjoy at mga pasabog yung pinakita ng AHOF. Kahit malayo yung mga pinanggalingan, sobrang worth it po. Thank you so much! Happy New Year! Nagpaabot din ng mensahe ng pasasalamat para sa mga kapuso si GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon. Isang mapayapa at masaganang bagong taon mula sa aming lahat dito sa GMA. We are strong because we remain together. Sabay-sabay nating salubungin ang bagong taon at yakapin ang mga pagbabago ng naaayon sa kalooban ng poong may kapal. Mabuhay sa ating lahat sa 2026. Siyempre, hindi kompleto ang selebrasyon kung wala ang engranding fireworks display to officially welcome the new year. 5, 4, 3, 2, 1. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. And that's it for our Buena Manong Chikahan this 2026. Ako po si Iya Arellano. Happy New Year mga kapuso! Miss Mel, Miss Vicky, Emil! Happy New Year, Iya! Thanks, Iya. Sabi ni Emil, nagkalat ka daw. Happy New Year po sa inyong lahat.